Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Santino. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong kabataan ko pa lamang sa lugar ng Bicol. Hindi ko na lamang po sasabihin ang eksaktong lokasyon. Gawa ng magpasa hanggang ngayon ay doon pa rin naninirahan ang iba kong kamag-anakan. Isa pa, noong panahong nangyari ang kwento kong ito, talagang masukal at aakalain mong bundok pa ang lugar na yon. Ngayong kasalukuyan ay sibilisado na ito at marami nang naninirahan. Nasa edad 14 anyos pa lamang ako nang maranasan ko ang pangyaring tumatak talaga sa aking pagkatao. Matagal nang naninirahan sa lugar ng Bicol ang aking mga magulang. Hanggang sa dito na din ako ipinanganak ng aking ina't nagkaroon ng buwang sa mundo. Ng mga panahong ito ay bukid pa ang kinatitirahan namin kung saan may kalayuan din ang pagitan sa ibang kabayan. Madilim talaga ang kapaligiran tuwing sasapit ang gabi dahil wala pang kuryente sa lugar. Tanging lampara lamang ang ilaw na aming ginagamit. Naalala ko pang parati naming inaabangan ng kapatid kong si Alma ang pagsapit ng kabilugan ng buwan. Sa kadahilanang ito ang mas nagbibigay ng liwanag sa buong paligid namin kahit gabi na. Wala pa kasi sa isipan namin noon ang mga kababalaghang nangyayari sa paligid. Ang tanging kinakatakutan ko pa lamang noon ay yung mababangis na ligaw na hayop at mga ahas na nagkalat sa masusukal na damuhan. Ayaw na ayaw din kasi ng mga magulang ko na magkwentuhan ng mga katatakutan noon. Dala na siguro ng liblib pa ang kinatitiran namin at ayaw nila maging matatakotin kami. Sa edad kong iyon ay madalas na din akong naiiwang mag-isa sa bahay tuwing nagtitinda ng mga gulay ang aking ina at si Ate Alma sa bayan. Isa kasi yon sa ikinabubuhay namin, habang ang aking ama naman ay nagsasaka sa karatig baryo. Wala namang problema sa akin yun dahil pagkatapos ng mga gawain sa bahay na naiaatas sa akin, pwede na ako makipaglaro sa mga kaibigan ko. Tiwala naman ang aking ina at kapatid dahil gaya sa ibang probinsya, halos lahat ng tao sa baryong kinatitirahan namin ay magkakakilala. Noong mga panahon din na yon, uso na yung mga kapitbahay na tsismosa. Kahit na sabihing magkakalayo-layo pang mga kabayan noon, hindi maiiwasan yung mga tsismosang nagkalat kahit saang lugar. Maaga pa nga lang ay tinatapos ko na agad ang mga gawaing bahay ng sa ganon. Malaya ako makapaglakwatsa kung saan ko man gustuhin pagsapit ng tanghali at hapon. Isang araw nga noon, nagaya ang kaibigan ko na itago na lamang natin sa pangalan na Ronato. Halos kaedad ko lamang ito at kumpare ni Itay ang kanyang ama. Mag-aalas 3 na yun ng hapon nang magtungo sa bahay ang kaibigan ko. Sinabi nitong samahan ko muna siyang manguha ng ligaw na gulay sa loob na gubat dahil inutusan siya ng kanyang ina. Mangunguha na rin kami ng mga prutas na makikita namin sa may daan. Agara naman akong pumayag dahil tapos na din naman ako sa mga gawaing nakaatas sa akin noon. Isa pa, wala na din kaming uulamin at saktong naisip ko manguha na lang din ng gulay. Dali-dali ko nang tinungo ang kinaroroonan ng aking ina. Nagpaalam ako sa kanya. Matapos ko makapagpaalam ay dagli na kaming naglakad papunta sa gubat kung saan kami mangunguha ng mga ligaw na gulay at mga prutas noon. Sagana pa kasi talaga mga kagubatan sa aming lugar ng mga panahong yon. Kaya naman parati kaming nagtutungo ng mga kaibigan ko sa gubat at nakagawian na namin yon. Sa daan pa lang ay napakaraming bungang kahoy na ang nakikita namin ni Ronato. Kaya naman laking tuwa naming magkaibigan at hindi na kami nag-atubiling manguha. Pero bago yun ay inuna muna namin ang pakay namin, ang manguha ng mga ligaw na gulay. Matapos ay diretso na kami sa panguha ng bayabas at santol. Sa dami nga noon ay hindi namin kayang ubusin ang isang kuhaan, kaya naman nang mapuno ang lagayang dala namin, nagdesisyon na kaming umuwi na dahil malapit na ring magdilim ang kalangitan
Nagsimula na nga kaming maglakad palabas ng gubat. Panay lang ang kwentuhan namin. Habang nag-uusap kami ni Renato, natigilan ako nang mapansin ko ang isang figura ng tao sa hindi kalayuan. Nasa unahan ko ang kaibigan ko. Ako naman ang nasa huli. Kaya naman noong napahinto ako ay hindi niya namalayan. Napansin ko kasing parang papalapit sa amin ang taong nakikita ko na yon. Nung una, nakaramdam ako ng bahagyang kaba dahil baka yun ang may-ari ng lupaing kinaroroonan namin. Meron kasi talagang may-ari ang gubat na yon, pero sa lawak noon ay bibihira lang ito magtungo. Ayos lang naman sa may-ari na may manguha sa mga pananim niyang prutas at manguha ng ligaw na gulay sa lupain. Basta't kapag nakita siya ay magpaalam lang bilang respeto at huwag sasayangin ng mga pagkain na kuha mula doon. Bagya nga akong kinabahan ng akalain kong ang may-ari ng gubat ang nakita ko. Pero nang malapit na ito, ay dagling napawi ang kabang naramdaman ko. Nakita ko kasing babae ito na sa tingin ko ay nasa edad 20 anyos na. Saglit akong natigilan ng magtama ang aming mga paningin. Napakaganda niya at para bang nangungusap ang kanyang mga mata nun. Kakaiba din ang ayos ng kanyang pananamit. Ang kaninang kaba na naramdaman ko, bigla yung napalitan ng kung anong hindi ko lubos may paliwanag. Parang na-love at first sight ako, Sir Seth. Yun pa lamang ang unang beses na makakita ako ng ganun kaklaseng babae. Parang may lahing banyaga. Malapad ang pagkakangiti niya habang papalapit sa akin nun. Sa kung anong dahilan ay hindi ko din maiwasang hindi siya gantihan ng ngiti. Kaya naman hindi ko napansing medyo nakalayo na pala sa akin ang kaibigan kong si Renato. Nang tawagin ko nga ito ay hindi niya na ako narinig pa. Tuloy-tuloy lamang ito sa kanyang paglalakad. Hindi ko naman magawang habulin siya dahil parang may kung anong puwersang pumipigil sa aking mga paa na maglakad nun. Isa pa, nakapako ang tingin sa akin na magandang babae at hindi pa rin nawawala ang kanyang magandang ngiti sa labi. Umakangiti nga ito ay para bang matagal na kaming magkakilala at hindi lang nagkikita. Nang makalapit na sa akin ang babae, hindi pa rin nawawala ang kanyang ngiti. Nagpakilala ito bilang si Aurora. Ako nga pala si Santino. Anong ginagawa mo dito sa gubat? Malapit lang ba yung tirahan niyo dito? Magdidilim na. Siguro dapat umuwi ka na. Delikadong maabutan ng dilim dito. Nagtatakang tanong ko nang akalain kong naliligaw lamang ang dalaga. Tumango ang magandang dalaga at ibinalik niya sa akin ang tanong kung saan din umano ako nakatira. Sasagot na sana ako pero agaran naman siyang nagsalita at nagtanong kung pwede ko daw ba siyang samahan sa gubat. Gusto niya rin umanong mamitas na mga prutas nun. Sabay tingin nito sa mga prutas na dala ko. Hindi ako nakapagsalita agad nang marinig ko ang boses ng kaibigan ko. Doon ay napansin kong dumidilim na pala ang paligid. Maya-maya pa ay narinig ko na naman na tinatawag na Renato ang pangalan ko. Sa una, mahina lamang ito hanggang sa palakas ng palakas nun. Dahil sa narinig kong yon ay nawala sa dalagang atensyon ko. Sumigaw din ako para matuntun ako ng kaibigan ko. Paiba-iba kasi ng direksyon ito na halatang hinahanap ako nun. Ilang sandali pa ay nasipat ko na si Renatong papalapit na sa kinaroroonan ko. Kaya naman naisip kong ipakilala sa kanya ang magandang babae. Wagas pa ang ngiti ko dahil tiyak maninibago din siya sa itsura ng babaeng yon. Napakaganda. Tsaka para bang artista. Renato, may ipapakilala ako sa iyo. Si Aurora. Agarang sambit ko nang tuluyan nang makalapit sa akin ang kaibigan ko. Nakita ko namang kumunot ang noon niya at nagpalingalingas sa paligid na para bang walang nakikita nun. Wala namang ibang tao dito. Tayo lang nandito. Laking pagtataka ko sa sinabi niya.
Nang lingunin ko ngang kinaroroonan ng dalagang nakita ko ay wala na ito doon. Nagpalinga-linga pa ako para hanapin ito pero ni anino ng babae, wala akong nakita. Umuwi na tayo, baka abutan tayo ng dilim sa daan. Pag-aaya ng kaibigan ko at nagpatuloy na nga kami sa paglalakad. Lumipas ang ilang araw ay hindi pa din nawawala sa isipan ko ang pangyayaring yon. Lalong-lalo na yung itsura ni Aurora. Maging sa panaginip ko ay nakikita ko ang dalaga at doon ay magkasama kaming dalawa. Pero sa tuwing tatangkain itong hawakan ako ay siyang bigla namang paggising ko at napuputol ng panaginip ko na yon. Isang hapon, pumunta ulit si Renato sa bahay kasamang ibang kaibigan namin na sila Mando at Susan. Nag-aaya mga ito na maglaro kami. Sa edad kong 14 anyos ay bata pa talaga ang aking isipan at nakikipaglaro pa. Ganoon naman talaga mga kabataan sa probinsya noon. Habang naglalaro kami ng mga kaibigan ko, bigla na lamang akong nakaamoy ng napakabangong amoy na para bang halimuyak ng bulaklak. Dahil sa kuryosidad ay hinanap ko yon hanggang sa dumako ako sa likuran ng bahay. Hindi kalayuan. Nakita ko si Aurora sa bandang gubat. Nakangiti na naman ito na gaya nung una ko siyang makita. Dahil sa maaliwalas ng pagmumukha niya, ni katiting na takot o pagdududa ay wala akong naramdaman. Lumapit ako sa kanya para tanungin kung ano ang ginagawa niya doon. Pero nakailang tanong na ako sa dalaga. Hindi pa rin ako sinasagot nito. Tinanong niya ako pabalik kung pwede ba akong sumama sa kanya. Sa hindi ko malamang dahilan ay napagdesisyonan kong sumama. Kahit na nababahala ako at naiisip kong maiiwan ko mga kaibigan ko, isinantabi ko ito. Mas nanaigang kagustuhan ko na makita ang tirahan ng dalaga at makilala ang kanyang pamilya. Nagbabaka sakaling kilala ko ang mga magulang niya. Habang naglalakad kami, nagtaka ako dahil sa gubat kami dumaan. Napansin ko pang parabang ang tagal na naming naglalakad pero hindi ko pa rin nakikita ang sinasabi niyang tirahan. Hanggang sa doon ako nagsimulang makaramdam ng pangamba. Nagdidilim na pero hindi pa rin kami nakakarating sa kanila. Maya-maya pa ay huminto siya sa paglalakad at sinabing naroroon na umano kami. Saglit akong natahimik at hindi kaagad nakasagot nang makita kong puro kakahuyan lamang ang nasa harapan namin. Nasaan yung tirahan niyo? Maya-maya'y tanong ko pang habang nakakunot ang noo at nagtataka. Mas lalo pa akong naguluhan ang itinuro ng dalaga, ang isang napakalaking puno ng balete na noon ko lang nakita sa tanang buhay ko. Bigla na lang yung lumitaw sa harapan ko. Dahil kanina lang, hindi ko naman ito nakikita at wala din akong napapansin. Nang ibaling ko sa magandang dalagang aking paningin, mas lumakas pa ang kabang nararamdaman ko nang bigla na lang magbago ang itsura nito. Isang nakakatakot at nakakapanghilakbot na hindi ko lubos maipaliwanag. Hindi ko na masabi kung anong itsura niya gawa ng bigla na lang nandilim ang paningin ko at hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang ako nang naramdaman ko na may yumuyugyug sa balikat ko at nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang aking mga magulang. Alalang-alala mga ito. Ano pong nangyari? Tanong ko nang mapansin kong namumugto ang mga mata ng aking ina at halatang kakagaling lamang sa pag-iyak nun. Napansin ko din na nakauwi na pala ako sa aming tirahan. Doon ay pinaliwanag ng aking ina na natagpuan nila ako sa loob ng gubat na walang malay. Matagal silang naghanap sa akin at tumulong ng iba pa naming kabaryo. Alalang-alala talaga ang mga ito sa kadahilan ng magtatakip silim ako na wala.
Sumunod na hapon pa ako nakita noon. Ang mas nagbigay pa ng takot sa kanila, wala akong malay ng matagpuan. Ayon pa sa aking ina ay magtatatlong araw akong walang malay. Laking pagtataka ko naman kung paanong nangyari yon. Gayong pakiramdam ko, ilang oras lang akong natulog. Inakala pa ng iba naming kapitbahay na baka natuklaw ko ng ahas, dahilan para hindi ako magising. Pero nang patingnan ako ng mga magulang ko sa manggagamot, wala itong natagpuang bakas ng kagat sa aking katawan. Tanda na hindi ako nakagat ng ahas nun. Isa pa'y humihinga pa rin ako pero mahina ng tibok ng puso ko. Ayon pa sa manggagamot, natipuhan na umano ako ng isang elementong nananahan sa loob ng kagubatan. Pero hindi nito matukoy kung anong klaseng elemento ang nagdala sa akin doon. Kung lamang lupa ba o engkanto. Kaya naman nag-iwan na lamang ng pangontra ang manggagamot sa aking ina. Wintas yun, San Benito. Hindi na sinubukan ng manggagamot na alamin kung anong uri ng elementong nagkakagusto. Ang mahalaga umano'y nakauwi na ako. Matapos niya yung sabihin sa akin na ako naman ang tinanong na magulang ko. Kaya naman kinuwento ko sa kanila ang lahat ng naalala ko noon. Nabanggit ko din ang tungkol sa babaeng sinamahan ko at ang puno ng balete kung saan kami huling pumunta. Mariing itinanggi ng mga ito na wala silang nakitang babae, lalong-lalo na yung puno ng balete. Doon na ako nakaramdam ng kaba at takot. Nung araw na yun ay pinagsabihan ako ng aking magulang na huwag nang lumayo ng bahay at lalong huwag makipag-usap sa hindi kakilala. Binilinan din kasi sila ng manggagamot na huwag maging kampante at magdoble ingat pa rin kami. Matapos ang pangyaring yon at ilang araw nang lumipas, hindi pa rin ako napapanatag. Hindi pa din naaalis sa isip ko ang katakot-takot na naging itsura ni Aurora. Pakiramdam ko din ay palaging may nakatingin at sumusunod sa akin noon. Kinikilabutan talaga ako sa mga nangyari. Hanggang sa isang umaga, habang nagwawalis ako sa bakuran namin ay nakarinig ako ng kakaibang boses. Boses yon ng babaeng napakalumanay na at ang sarap sa tengang pakinggan. Kaya naman napahinto ako sa pagwawalis at hinanap kung saan nanggagaling ang naririnig ko na yon. Pero nakailang palinga-linga na ako ay wala namang tao sa paligid ko. Itinuloy ko na nga lang ang pagwawalis at nagpasya kong tapusin na agad ang ginagawa ko noon. Pero hindi pa man ako tapos ay narinig ko na naman ang boses. Sa puntong yon ay parabang bububulong na lang ito sa akin at maging ang pagbuga nito ng hininga ay ramdam na ramdam ko sa aking tenga. Kinilabutan na ako ng mga oras na yon. Unti-unti na akong binabalot ng takot. Pero nakaramdam din ako ng kakaiba. Para bang nawala ako sa aking sarili. At kusa na lang akong naglakad, pasuot sa pusod ng gubat. Hanggang sa makarating ako sa tapat mismo ng malaking puno ng balete noon. Natagpuan ko na lamang ang sarili ko. Nakaharap na si Aurora. Nakangiti ito. Pero yung ngiting yon, hindi ko maintindihan pero nakakaramdam ako ng kaba. Yung ngiti na may hindi magandang binabalak. Ganon. Hindi ko alam kung bakit sinusunod ko lahat ng mga sinasabi niya na para bang may kumukontrol ng sarili ko. Hindi ko mapigilan ng katawan ko. Kahit labag sa aking kalooban ay wala akong magawa. Takot at pangamba ang bumalot sa akin ng mga oras na yon. Gustuhin ko mang umalis at kumaripas ng takbo papalayo. Hindi ko magawa. Umiiyak na talaga ako sa kaloob-looban ko. Pero pansin ko na wala man lamang pumapatak na luha sa mga mata ko noon. Sinubukan kong sumigaw at humingi ng tulong. Pero wala pa rin lumalabas na boses sa bibig ko.
Kahit na anong sigaw pa ang gawin ko, wala talaga. Para bang nasa loob ako ng isang panaginip noon, na tanging si Aurora lamang ang kayang kumontrol ng lahat. Maya-maya pa, iniabot niya ang kamay niya, na siyang tinanggap naman ng kamay ko. Nang magkahawak na yung kamay naming dalawa ay unti-unti kaming naglakad papunta sa malaking puno ng balete. At bigla na lang nagdilim ang dinadaanan namin na para bang nasa kailaliman na kami ng lupa. Lalo pang tumindi ang takot na nararamdaman ko at nagtataka ko kung saan kami napunta. Ilang sandali pa, nakapansin ako ng mga kumikinang na bagay. Para bang mga piraso ng gintuyon na nagkalat sa daan. Habang papalapit kami sa paroroonan namin, unti-unti kong nakikita ang maliwalas na paligid. Hanggang sa tumambad sa akin ang napakalaking palasyo. Mabibighani ka talaga sa laki at ganda ng mga bagay na naroroon. Kakaiba din ang mga bagay sa loob ng lugar na yon. Napakiwari ko'y gawa ng lahat sa ginto. Lahat ng nakapaligid sa akin ay kumikinang. Nakita ko ding maraming masasarap na pagkain ang nakahain sa isang napakagandang lamesa. Sa mga nakita kong yon, nabighani talaga ako at napawi agad ang takot na kanina lang ay lumalaman sa akin. Magigiliw din ang mga taong nakikita ko na para bang wala silang kaproble-problema. Nakangiti ang mga ito at ni isa sa kanila ay wala akong nakitang nakasimangot. Pero ang nakapagtataka nun, walang kanal ang pagitan ng bibig at ilong nila. Lahat din ng nakikita ko ay napakaganda at kakaibang itsura. Maya-maya pa ay nakita ko na lang ang sarili kong nakaupo na sa harap ng hapagkainan. Kasama ang mga taong nakita ko kanina lang na palakad-lakad sa bulwagan. Titig na titig ang mga ito sa akin na para bang inaantay nila akong maunang kumain. Nakita ko din na may mga pagkain na sa kanya-kanyang plato nila. Nang tingnan ko ang pagkain na sa harap ko, napakunot ang noo ko na makita kong kulay itim ang mga yon. Yun lamang ang pagkain na bumukod tangi sa lahat, samantalang ang pagkain nasa plato ng kasama ko sa mesa, makukulay, masasarap. Habang hinasa plato ko, para bang burak o yung galing sa kanal. Dagdag ko pa dyan ay naglalabas yun ng kakaibang amoy. Na kapag inamoy mo pa lang, talagang hahagod na sa lalamunan ko. Kahit na nakatingin ako sa pagkaing nasa plato, ay ramdam na ramdam ko ang tensyon at matatalim na titig ng mga kasama ko sa mesa. Muli ay unti-unti na naman akong nakaramdam ng kaba at takot noon. Alam kong may mali talaga ng mga sandaling yon. Kaya naman lakas loob kong tinanong kung may asin ba sila at nagpanggap na lamang ako na nais kong lagyan ng asin ang pagkain ko. Doon ko kasi naalala ang parating bilin sa akin ng aking ama na kapag nasa ibang lugar o bahay ako, manghingi ako ng asin. Lalo na kapag may mga pagkaing nakahain sa harapan ko noon. Nung tingnan ko nga ang mukha ng mga kasama ko sa mesa, sabay-sabay na nagbago ang ekspresyon sa mukha ng mga ito. Ang kaninang matatamis nilang ngiti ay bigla na lang sumimangot. Maging si Aurora. Biglang nawala ang matamis ng ngiti nito. Para bang hindi nila ikinatuwa ang sinabi ko. Inulit ko pang tanong ko sa kanila at sa pagkakataong yon, doon na sila nagalit. Nanlilisik na mga mata nila. Nakarinig na rin ako ng mahihinang pag-angil. Para bang galit na aso sa paligid ko. Hindi ko na talaga maiwasang balutin ng takot ng mga sandaling yon. Lalo na nang makita kong unti-unting nagbago ang itsura ng mga taong nasa pagkainan. Maging si Aurora. Unti-unting natutunaw ang mukha ng mga ito na para bang mga putik na nalulusaw nun.
Naglalabasan din ang sungay nila na waribay ugat o baging ng punong kahoy. Ang kanina lang na mga nakakabighani at napakaganda nilang pagmumukha, sa isang iglap ay naging nakakatakot at nakakapangilabot. Sa tanang buhay ko, yun na talagang pinaka nakakatakot na nakita ko. Sa sobrang takot na naramdaman ko ay nahirapan na akong huminga, hanggang sa nandilim na ang paningin ko at tuluyan na akong nawalan ng ulirat. Nagising na lang ako nang makarinig ako ng mga pagyak sa paligid. Pagkadilat ko ng mga mata, bumungad sa akin ang mausok na paligid noon. Rinig ko ang iyak ng aking ina at kapatid. Kaya naman agaran kong naisip na baka patay na ako noon. Pero ayun nga, maya-maya ay napaisip ko rin na, humihinga ako eh. Tas nakita ko ang isang matandang lalaki sa tabi ko. May hawak-hawak itong puting balahibo ng manok sa isang kamay at baon naman ng niyog sa kabila, kung saan nagmumula ang usok na nakikita ko noon. Nakabalik na siya, sambit ng matandang lalaki na nahihinuwa kong isang albularyo. Base sa kanyang itsura, nakasuot siya ng iba't ibang kwintas at may mga dahon-dahon pang nakalagay sa ulo niya. Nung tuluyan ng luminaw ang paningin ko, nakilala ko agad ang albularyo. Si Mang Mario, ang matalik na kaibigang albularyo ng lolo ko. Nung tuluyan na nga akong mabalik sa wisyo ay agad akong nakaramdam ng pagkauhaw at gutom, na para bang ilang araw akong walang kain at tuyot na tuyot ang lalamunan ko. Tubig! Pahingi po ako ng tubig. Dali-dali akong inabutan ni Mang Mario ng basong inakala kong tubig ang laman nun. Dahil sa uhaw ay sunod-sunod ko yung nilagok. Nang maibsan na ang uhaw na nararamdaman ko, saka ko lang napansin na hindi pala tubig ang nainom ko nun. Langis. Ilang sandali lang ay bigla na lang akong sumuka. Kulay itim yon. Katulad sa nakita kong pagkaing nakahain sa plato ko noong nasa mundo ako ng hindi mundo ng mga tao. Sobrang nakakadiri talaga yon. Maya-maya pa'y muli akong inabutan ni Mang Mario ng isang basong naglalaman ulit ng lana. Tatanggihan ko pa sana yon pero pinilit niya akong inumin yon. Ayon sa kanya, kailangan kong inumin yon para matanggal ang kung anumang bagay o pagkaing itinanim ng elemento sa katawan ko. Kaya kahit nakakadiri dahil madulas, pinilit kong uminom. Suka ako ng suka hanggang sa ang huling sinuka ko. Kulay putik na. Laman lupa ang sumasalbahay sa iyo, iho. Hindi mga normal na engkanto. Malakas at mapagbalat kayong lamang lupa ito. Mabuti na lang at buhay ka pang nakabalik. Hindi na ako nagulat pa sa mga sinabi ng albularyo, sa kadahilan ng wala ng ibang maaaring eksplanasyon sa naranasan kong yon. Ganun pa man, hindi ko may pagkakailang labis-labis talagang takot na nararamdaman ko noon. Simula nang magising ako ay tinuloy-tuloy na ni Mang Mario ang gamutang ginagawa sa akin. Pinaupo na niya ako mula sa pagkakahiga. Naglagay din siya ng isang maliit na mesang gawa pa sa pinutol na puno sa tapat ko. Sandali niya pa akong iniwan sa silid at kukunin lang umano nito ang mga kagamitan na nasa sala ng bahay namin. Habang wala si Mang Mario, ay nilapitan naman ako ng mga magulang at kapatid ko noon. Nang tanungin ko sila kung ano na naman ang nangyari sa akin ay doon ko napag-alamang iilang araw na naman akong walang malay. Natagpuan nila ako sa bakuran ng bahay kung saan ako huling na mata ang nagwawalis noon. Pagkabalik ni Mang Mario, may dala-dala na siyang kandila at mangkok na may lamang tubig. Inilipag niya ito sa maliit na mesa at bago pa man siya nagsimula ay may inusal itong orasyon na hindi ko maintindihan. Habang nag-uusal,
Tumayo ito at lumapit sa akin na dala ang kandila at mangkok na may tubig. Para bang iniikot niya ito sa aking katawan. Tuloy-tuloy pa din siya sa kanyang pag-uurasyon habang ginagawa yon. Nagmatapos na ang orasyon ay inilapag niya ang hawak niyang kandila at mangkok na may tubig noon. Sinindihan niya ang kandila at pinatakan ng tubig. Pagkatapos nitong patakan ng kandila ang tubig na to, unti-unti itong nagdidikit na para bang may nabubuo na hugis o imahe nun. Hanggang sa maya-maya pa, may nabuo na hugis sa tubig. At ito ang talagang ikinagulat ng albularyo. Buntong hininga niyang sinabi sa akin na hindi lang ako bastang napaglaruan ng lamang lupa noon. Nagkagusto din ito sa akin. Gusto akong kunin para dalhin sa kanilang dimensyon. Labis na ikinabahala ng mga magulang ko ang sinabi niyo ni Mang Mario. Sa takot ko ay napahawak na lamang ako sa braso ng aking inang nakaupo sa tabi ko noon. Ano po yung dapat nating gawin, Mang Mario, para lubayan niya yung anak namin? Tanong ng aking ama. Meron akong pangontra dito para sa mga masasamang elemento. Subukan muna natin ito. Tugon ng albularyo. Matapos akong tawasin ni Mang Mario ay may kinuha ito sa loob ng bag niya. Isang uri ng kwintas yun. Isinuot niya ito sa akin saka sinabing palagi ko yung isuot saan man ako pumunta at huwag kong aalisin kahit sandali. Tumango na lamang ako dahil hindi na ako makapagsalita. Simula nung malaman ko na pinaglalaroan ako ng masasamang elemento. Pagkatapos akong kausapin ni Mang Mario, binalingan niya naman ang mga magulang ko. Pinayuhang patuloy akong bantayan at huwag hahayaan na mawala ako sa paningin nila. Mahina niya yung sinabi sa aking amati na at halos pabulong na lamang na parabang ayaw niyang marinig ko. Pero ayun, dinig ko pa rin yun. Matapos ang gamutang ginawa ng albularyo, nagpaalam na itong uuwi na. Bagya naman akong nakaramdam ng kapanatagan dahil sa pangontrang ibinigay ni Mang Mario sa akin noon. Magkaganon pa man ay halos gabi-gabi ko pa rin napapanaginipan ang katakot-takot na tagpong nasaksihan ko sa pagkainan kasama ang mga lamang lupa na inakala kong normal na mga tao. Sa takot ko, hindi ko namamalayang naiihi na pala ako sa salawal noon. Nagigising na lamang akong basa na. Makaraan ng ilang linggo, unti-unti na rin nawala ang kakaibang nararamdaman ko noon. Naging mabisa ang kwintas na pangontrang ibinigay ni Mang Mario sa akin. At hindi naglaon, wala nang nagpaparamdam sa akin noon. Yun ang akala ko. Hanggang sa dumating ang kaarawan ng kaibigan kong si Renato. Bumalik na sa normal ang takbo ng araw ko. Nang mag-aya itong maligo kami sa ilog para doon idaos ang kaarawan niya. Sumama ako. Kampanting-kampante na kasi ako ng mga sandaling yon dahil matagal-tagal nang walang nagpaparamdam sa akin. Isa pa'y medyo malapit lang ang ilog sa amin noon. Malinis at maganda yung ilog na ito. Nang magpaalam ako sa ina ko, pumayag naman ito dahil nagkataon na abala din sila sa trabaho. Ang aking ama ay magtutungo sa palayan at ang aking ina naman maghahatid ng kanyang mga inani na iba't ibang gulay sa bayan para ibenta. Hindi na ako pinasama ng aking inagawa ng kaarawan nga ng kaibigan ko. Babalik din naman daw siya kaagad noon. Pero mariin niya akong binilinan na huwag akong magtagal sa ilog at huwag akong lalayo sa kaibigan ko. Pagkaalis ng aking ina ay agad na akong naggayak sa sarili. Nagmadali na ning magtungo sa bahay ng kaibigan ko. Nang makarating na ako sa bahay nila Renato, naabutan kong handa na ring umalis ang pamilya niya. May mga dala na silang mga pagkain dadalhin sa ilog. Dahil maaga ang pagpunta ko ay tumulong na din ako sa pag-aayos at pagbitbit ng mga dadalhin nila. Sa bahay pa nga lang, hindi na kami magkandamayaw sa pagkikwentuhan ng kaibigan ko na yon.
Magmula kasi nang gamutin ako ng albularyo. Bihira na lang kami kung magkita ni Renato. Kaya naman napakarami naming bagay na pinagkwentuhan. Maging ang mga magulang at mga kapatid niya ay nakisali na rin sa amin at panay ang kamusta ng mga ito kung wala na bang nagpaparamdam sa akin noon. Mayabang ko pang sinabi sa kanila na wala na at baka nagbago ng isip ng lamang lupa na nagkakagusto noon. Hanip kasi ang kagwapuhan mo, pre. Pati lamang lupa ay nang huhumaling sa'yo. Sambit ni Renato. Dali-dali naman siyang sinaway ng kanyang ina at sinabihang huwag magbiro ng hindi maganda. Lalo na't hindi kami nakakatiyak kung maayos na ba talagang lahat nun. Itigil niyo na yung harutan na ganyan na. Renato, iba na lang yung pag-usapan niyo. Sambit pa ng ama niya. Dahil sa sinabi niyo ng kanyang mga magulang, nakaramdam ako ng konting takot nun. Pero dahil kaarawan niyo ng kaibigan ko ay pinilit kong ipagsawalang bahala na lamang ang lahat. Ayoko namang sirain ang kaarawan nito nang dahil lang sa takot ko. Nung makarating na kami sa ilog ay agad na kaming naligo at nagtampisaw sa tubig noon. Saglit na napawi ang mga isipin ko dahil sa tuwang nararamdaman ko. Magiliw at masaya din kasi talagang kasama ang pamilya ng kaibigan ko na yon. Habang lumalangoy ako sa tubig noon, napansin ko na lang na wala na akong suot na kwintas pagkaahon ko. Nawawala yung kwintas ko. Sambit ko pa. Nang marinig ni Renato ang sinabi ko ay dali-dali naming hinanap sa tubig ang kwintas na yon. Pero ilang minutong nakalipas, wala pa rin kaming makita. Maya-maya ay bigla na lang nagtayuan ang mga balahibo ko. May naramdaman akong malakas na hangin. Naramdaman ko ulit na para bang may nagmamasid sa akin ng sandaling yon. Kinabahan ako. Walang ano-ano ay nakarinig na ako ng mga kakaibang ingay. Tapos yung ingay na yon, para bang galing sa ilalim ng lupa. Nagkukumahog akong tumakbo paahon ng tubig. Wala nang sabi-sabi ay kumaripas ako ng takbo. Diretso papauwi sa bahay. Narinig kong tinawag ako ng mga magulang ni Renato. Tinatanong kung anong nangyari noon. Pero hindi ko sila sinasagot. Ramdam na ramdam ko na may mabigat na enerhiya na humahabol sa akin. At sa oras na huminto ako ay tiyak mawawala na naman ako ng malay. Pagkarating ko sa bahay, pumasok ako sa loob dahil inakala kong nakauwi ng aking ina. Nakita ko kasi sa tapat ng pintuan ang pares ng tsinelas nito. Tinawag ko si nanay para sabihin na wala ang suot kong kwintas noon. Pero ang nadatnan ko sa bahay, hindi si nanay, kundi si Aurora. Nakaupo ito sa papag na parabang inaasahan niya ng pagdating ko. Pero hindi kagaya ng dati. Hindi na ito nakangiti. Napakalungkot niyang tingnan. Magsasalita pa sana ako para tawagin ang aking ina. Pero sa pagbuka ng bibig ko ay siya namang pagkawalan ng malay ko. Nang magising ako, sa maniwala man kayo o sa hindi, nasa harapan na ako ng malaking balete. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. Basta't ang natatandaan ko lang ay bigla akong nahilo at nawalan ng malay. Sa takot ko na makita ulit ang mga lamang lupa, nagsisisigaw at tumatakbo talaga ako. At ang mas ikinatakot ko pa, imbis na makalayo ako sa puno ng balete, ay para bang papunta pa doon ang pagtakbo ko. Isa-isang naglitawan sa harap ko ang mukha ng mga lamang lupang nakita ko noon na naaagnas ka. Kahit na hindi ako marunong magdasal ng mga panahong yon, biglaan ko talagang nakabisado ang mga dasal na naririnig ko sa simbahan. Hanggang sa namalayan ko lamang na nasa loob na ako ng bahay. Kaharap ko na naman si Mang Mario. Sa pagkakataong yon ay isinasagawan nito ang ritual ng padugo para hindi na ako gambalain pa ng mga lamang lupa at tuluyan na nila akong lubayan.
Naging mabisa ang isinagawang ritual ni Mang Mario. Matapos yun ay hindi niya na ako binigyan ng pangontra dahil nakipagsundo na umano siya sa mga ito na wag na akong gambalain pa. Kumalat sa lugar namin ang nangyari. Naging panakot pa ito sa mga kabataang mahilig magsusuot sa gubat kahit na tanghaling tapat. Naging halimbawa ako, Sir Seth. Ang ikinaganda nito, hindi naman naging ilang ang mga tao sa akin. Hanggang sa umabot pa ang maraming taon, lumipat na kami ng lugar. Pero gaya ng sabi ko, may naiwan pa rin kaming kamag-anak doon. May mga kwento-kwento pa rin ng mga kamag-anak ko na mga karanasan ng mga tao doon sa baryo na yon. Patungkol pa rin ito sa mga laman lupa. At sa tuwing naririnig ko yon, bumabalik sa alaala ko ang mga karanasan ko doon sa babaeng nakatira sa malaking puno ng balete. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Salamat po sa mga bago at nag-renew. Salamat sa mga bago. Black Boys, My Family Channel Travel Vlog. Lynn Ramos, Brendalyn Escobido Kutad, Maria Elena Fardo, Norient, KSA Aguro Batilano, and Jason Lopez. Happy 1 month kay Reynalyn De La Cruz, Danica Lucas, and Kelvin De Guzman. Happy 3rd, Jimwell De Los Santos. Happy 4th, Nanay Drala. Happy 5th, Mommy Monique and family. Or Mommy Monique ba to? Mommy, no? Or Happy 8th, Pao Bello and Romeo Todas. Happy 18th, Charmaine Espina. Happy 24th, JJ Tiro and Rowena Catalan. Happy 26th, Ikay. Happy 27th, Naya Smith. Happy 32nd, Leia Andesa. Happy 34th, Lothiana Amor and Marikit Nakariktan. And happy 44th, Aking Maris. Sa mga nag-message naman, sir, shout out, dito ako sa, last na shout out ay nasa Taiwan ako pero ngayon ay nasa New York, New Work ko, Hungary, Europe po. Pa-shout out ako ka-work ko dito, si Arthel De Leon, sumawang na lagi rin nakikinig sa'yo kaya kami nagkasundo agad sa work, lalo't panggabi kami. Maraming salamat po from Drelio Okbina. Still your silent listener sa mga kwentong aswang. Shout out naman po ng mga nayanggo kong makinig sa'yo. Pa-shoutout sa aswang episode mo and upload. Mga kapatid kong babae, Riza, Kay, and Lilberg. At sa mga katrabaho kong na-trauma at di nakatulog kasi pinlay ko ang isa sa mga aswang narration mo nung pauwi kaming Valenzuela galing sa department trip namin sa Ilocos. Ayan, nakikinig na rin sila. More power, thank you, from Neil Bird. Hello sir, pa-shoutout from, Enid Saland. Taga Bacolod, New Zealand ba to? New Zealand, pero taga Bacolod po ako from Malones, Lamig. Sir, gusto ko po lang sanang magpa-shoutout para sa papa ko na si Sir Patrick Andes Garcia. Matagal na siyang nakikinig sa inyo, sir. Kasama ko, his third daughter po. Every night ay nakikinig siya sa inyo pampatulog. He just passed away this last Saturday ng tanghali dahil sa atake sa katawan niya. Gusto ko lang sana na magawan niya siya na sana special mention kasi matagal na po siya naikinig sa inyo, and sana ay malaman niyo po si Patrick Andres Garcia, ang pinakamahal ko pong tatay ay nasa langit na at kasama si God. Maraming salamat. Sir Patrick, maraming salamat po at pagdadasal natin yung katahimikan ng inyong kaluluwa. Rest in peace po from Pauline S. Garcia. Rest in peace po sa family. Maraming salamat po. Good evening, Idol. Pa-shoutout po sa DS family from North Caloocan City. Tsaka kay Esme Sheena Kepmasi. Much love from Mr. Mark Diaz. Sir, pa-shoutout araw-araw kanikinig. Walang palya. Listening from Bacolod, Negros Occidental. From Rexa May. Kathleen here from Brunei. Pa-shoutout naman po ako sa asawa ko, Hussein Roslan, sa dalawa kong anak, Daniel Gale at Danish Gale. Palaging nakikinig sa'yo. Tuwing busy ako sa gawaing bahay ko with speaker, kabisado natin na rin nila ang boses mo. Araw-araw ba naman akong nakikinig, hindi nila naintindihan ang Tagalog pero alam nilang horror ang pinapakinggan. Pag narinig na nilang intro mong mga kwento ni Telmo,
Yung second son ko, mild autism siya tuwing mag-intro at narinig niya na boses mo. Biglang sisigaw at tatakbo summer sa bahay. Hindi naman siya takot pero alam mo yung nagre-react siyang takot kunwari. Dahil sa tunog. More blessings po at more kwento sa inyo. Maraming salamat po, Jana from Brunei. Thank you po sa inyo. Magandang gabi sir. Pwede po bang pabating kapatid ko? Belated happy birthday. Kahapon to, February 20, nung last Thursday. 19 years old na, happy birthday. Lagi niya pong pinapakinggan ng mga kwento mula 2021, lalo na tuwing nagre-review siya ng kanyang notes o habang nagsusulat. Sana pa mabati nyo. Siya po si Leia Maika V. Malimbasaw from Bea Laika Malimbasaw. Happy birthday. Belated po. Sir, pa-shoutout naman po sa mama ko na si Ofelia de la Cruz. Nayanggaw ko na din. Nasa Bahrain po siya ngayon. Silent listener mo din siya at sa ading ko na si Ronaldin de la Cruz. Super addict na din sa pakikinig at yung bayad ba to o bayaw ko na si Angelo Bibis na iyanggaw na din from San Jose City, Nueva Ecija. Thank you. Sir, pa-shoutout Elvira Palad from Santa Maria, Bulacan. Araw-araw nakikinig sa mga kwento nyo. Minsan ginagawa kong pampatulog. Sir, pa-shoutout po sa next upload. Halos lahat po ng upload nyo ay napanood na po naming mag-anak. Sarah Jane nga po pala at paki-shoutout ng anak ko na si Mikay. Hello. Sir, shoutout next video from San Andres, Quezon with a very loud speaker. Sarah Joy Mirabel Valencia. Sir, pa-shoutout po ako, 5 months member of Centennial. Thank you po. More videos and stories to come. Thank you and God bless. From Stephanie Pasyon Bareng. Ay mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Happy weekend po sa inyong lahat.